Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Ito ang isa sa mga life-changing na usapan na pwedeng lumabas sa isang relasyon. Ang gustuhin na ng jowa mo na magkaanak na kayo. Pero ikaw, hindi ka pa handa. Yung tipong ang saya pa sana ng pagiging magjowa nyo. Pero bigla, may baby to na pala siyang gustong pag-usapan. Ang tanong, Diskarte Chicks, paano mo ba i-handle ito nang hindi mo siya nasasaktan? Pero, napaninindigan mo ang iyong desisyon na hindi ka pa nahanda para sa responsibilidad na yan. Ang pagiging magulang, Diskarte Chicks, ay hindi biro. Ito ay pinakamalaking responsibilidad sa buhay mo. Hindi ito dapat desisyon ng isa lang, kundi ng dalawang na parehong handa. Mental, emotional at financial readiness ang puhunan dito. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos sa desisyon na ito. Kaya, sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang mga diskarte kung paano mo dapat i-handle ang sitwasyon na gusto na magkaanak ng jowa mo. Pero hindi ka pa handa. Tutulungan kitang maging tapat, magtakda ng realistic expectation at panatilihin ang integridad ng inyong relasyon. Excited ka na? Tara, alamin natin ang mga diskarte sa pagharap sa baby fever ng jowa mo. Pero bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na? Tara, simulan na. Number 1, magkaroon ng mahinahon at seryosong usapan. Diskarte Chicks, una sa lahat, ang pag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng anak ay dapat gawin ng personal at mahinahon. Hindi ito dapat pagtalunan o iwasan. Pumili kayo ng tamang oras at lugar kung saan kayo makakapag-usap ng walang istorbo. Ang pagiging kalmado ay makakatulong para maging productive ang discussion. Ito ay isang buhay, kaya kailangan ng seryosong usapan. So number 2, maging tapat sa iyong dahilan ng hindi pagiging handa. Diskarte Chicks, maging tapat ka sa kanya kung bakit hindi ka pa handa. Magbigay ka ng konkretong rason. Ito ay financial stability, career goals, emotional readiness, personal fears. Halimbawa, mahal kita at pangarap ko rin magkaanak sa'yo. Pero sa ngayon, hindi pa ako financially ready para bigyan ng magandang buhay ang magiging anak natin. Ang katapatan kahit masakit ay mas mabuti kaysa sa pagtatago o pagpapaligoy-ligoy. Sandali lang mga ka-Diskarte Chicks, bago po tayo magpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button ngayon na, as in now na, para mas marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. Sa number 3, iwasan ng pagbibigay ng false hope o maling pangako. Mahalaga, Diskarte Chicks, na huwag kang magbigay ng false hope o magbitaw ng pangako na hindi mo kayang panindigan. Huwag kang magsabi ng baka next year kung hindi ka pa sigurado. Ang pagiging malinaw sa iyong present stand ay mas mainam kaysa sa paghihintay sa kanya. Sa wala, ang kalinawan, bagamat maaaring masakit, ay mas makakatulong sa inyong relasyon sa long run. So number 4, linawin na hindi ito tungkol sa kanya. Bilang ina, ipaunawa mo sa kanya, Diskarte Chicks, na ang desisyon mo ay hindi tungkol sa kanyang kakayahan bilang ina o sa pagmamahal mo sa kanya. Ito ay tungkol sa iyong personal na paghahanda. Paulit-ulitin mong sabihin na ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Pero kailangan ko pa ng panahon para maging handa ako bilang ama. Ito ay makakatulong para hindi siya maging personal sa pagtanggi mo at masaktan ng labis. So number 5, mag-offer ng plano para sa pagiging handa sa hinaharap. Kung may balak ka namang magkaanak sa kanya sa hinaharap, Diskarte Chicks, mag-offer ka ng konkretong plano para sa pagiging handa. Halimbawa, mag-ipon tayo ng ganito karami sa loob ng 3 taon para sa future ni baby.
O let's work on our financial goals for the next 2 years. Ang pagbibigay ng vision of roadmap ay nagpapakita ng commitment at sinseridad. Ang plano ay magbibigay ng pag-asa at direksyon. So number 6, i-reassure siya sa iyong pagmamahal at commitment sa relasyon. Sa kabila ng pagtanggi, Diskarte Chicks, i-reassure mo siya sa iyong pagmamahal at commitment sa kanya at sa inyong relasyon. Ang pagtanggi sa pagkakaroon ng anak sa ngayon ay hindi pagtanggi sa kanya o sa inyong future together. Mahalaga na maramdaman niya na kahit hindi pa ito ang tamang panahon para sa baby, seryoso ka pa rin sa kanya bilang kanyang partner. Ang consistent reassurance ay susi sa pagpapanatili ng tiwala. Number 7, magtakda ng realistic na timelines at benchmarks. Kung nagplano na kayo, Diskarte Chicks, magtakda ng realistic na timelines at benchmarks para sa inyong paghahanda. Ano ang mga kailangan nyong maabot bago maging handa? Ito ay makakatulong sa inyong dalawa na magtrabaho towards a common goal at maging accountable. Ang pagiging specific ay nagpapakita ng tunay na kagustuhan na mangyari ito sa tamang panahon. Number 8, respetuhin ang kanyang damdamin at emosyon. Diskarte Chicks, maging handa ka sa posibleng reaksyon niya. Maaring siyang masaktan, malungkot o madismaya. Respetuhin mo ang kanyang damdamin at bigyan siya ng space kung kailangan. Huwag mong babaliwalain ang kanyang nararamdaman o iparamdam na mali siya sa kanyang pagnanais. Ang pagiging empathetic ay mahalaga sa pagharap sa kanyang emosyon. So ayan ka, Diskarte Chicks, ang mga diskarte kung paano mo dapat i-handle kapag gusto nang magkaanak ng jowa mo. Pero hindi ka pa handa. Tandaan, ang pagiging magulang ay hindi dapat madaliin. Ito ay isang napakalaking desisyon na kailangan ng sapat na paghahanda mula sa magkabilang panig. Tandaan, Diskarte Chicks, ang pagiging isang lalaking may diskarte ay hindi lang sa pagiging matapang sa panliligaw, kundi sa pagiging responsable, tapat at may kakayahang gumawa ng matalinong desisyon para sa kinabukasan ng inyong magiging pamilya. Deserve mo ang isang partnership na may pagkakaintindihan at respeto sa mga major life decision. Kaya ngayon, hamon ko sa'yo, kung nasa ganitong sitwasyon ka, maging matapang ka at magsalita ng may katapatan at paggalang. Huwag kang magpadala sa pressure. Go for it, Diskarte Chicks. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong sa'yo para maging mas diskarte sa buhay, malaking tulong po sa akin kung mag-like ka at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Diskarte Chicks, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yan at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan tungkol sa love, sex at relationships na para sa mga Pinoy men. Share mo rin ito sa mga tropa mong may jowang may baby fever. Malay mo, makatulong ka rin sa kanila na maging diskarte. Comment down below kung paano mo hinarap ang ganitong sitwasyon. Gusto kong malaman ang kwento mo. At syempre, bago po tayo magtapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Dioscoro Kamangyan, taga Bukidnon, Rain Yap, taga Pampanga, Norsion Mahaling, taga Sarangani Island, Davao Occidental, Silvestre Fernandez, taga Mindanao, North Cotabato, Judiel Galang, Pozo Rubio, Pangasinan, Christine Coutor na Santa Maria, Bulacan, Taktika, Mark Timothy from Cebu City, James Rosales watching from Alfonso, Tagaytay, Cavite, Feliciano Tolentino from province in Ilocos Norte, Lacson Ramonito, Mon Lacson from Binangonan, Rizal, Oscar Agbayani, taga Ilocos, George Tumalaytay ng Guimaras, Jeffrey Ponce, taga Tarlac. Guys, maraming salamat po sa support at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. At para naman sa mga hindi pa na-shoutout,
Gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag #KadiskarteChicks at sabihin kung anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung ano sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is DiskarteChicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.